Ayan, magandang gabi po sa ating lahat, mga kabiyaya, at salamat po sa inyong pagdalo. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pastor Magandang gabi Charito. po. Magandang gabi. Kalabas. Good Good evening po, evening po sa Pastor. lahat. Good evening po. Good evening po, Pastor. Good evening po. Thank you po. Good evening po, Magandang Pastor. gabi po, Pastor. Yeah, Good evening po, Pastor. Lahat. salamat po sa pagbati. Good evening po. Magandang Sa inyong lahat. magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Hatid po ng pagbati dito sa Bride of Christ TV or Bride of Christ Philippines. Kayo po ay welcome na welcome sa gawain po ng Panginoon, at lahat po ng ating pag-uusapan ay tanging gospel lamang po ng tinapos ng gawa ni Kristo ang aking tinataas. Ang channel na ito ay patuloy pong naglilingkod online, Luzon, Visayas, Mindanao at pati yung mga Pilipinong nasa abroad. Kayo po ang target ng channel na ito. Layunin po ng channel na ito ay magising po tayo sa mga bagay na itiniago sa atin ng reliyon, at nais pong ipakita ng channel na ito na ang totoong gospel na mula po sa ating Panginoong Hesus. Okay, so let's start na po. Meron lang tayong konting pag-aaralan. Question and answer portion after po ito. Pero siguro sandali lang naman siguro itong pag-uusapan natin. For the first time ng aking pagtuturo, ay magtuturo ako ngayon regarding sa teaching ni Jesus Christ mismo. Maring sabihin nyo sa akin, kala ko ba, Pastor Edwin, ang Mateo, Marcos, Lucas 1 ay para sa mga Hudyo, pero bakit mo ituturo ang isa sa part ng Bible? Walang iba kundi andyan. Again, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, pwede niyong pag-aralan yung sinasabi ni Jesus Christ kung ang sinasabi niya ay regarding sa doctrine, kung regarding dun sa katangian ho ng Diyos. Pero kung life application, kapag ang binabanggit na yung mga Hudyo, hindi ho atin po yun. Pero ito pong John chapter 15, ito po ay isang truth o katotohanan na dapat nating maunawaan at kung sino si Kristo sa ating buhay. Bagamat ang audience ni Jesus Christ dito ng panahon na ito ay mga alagad niya, at ito po ay dapat nating paniwalaan sapagkat malinaw naman po yung sinasabi ng John chapter 15. Kaya ako rin gusto pong itapik sa inyo itong John chapter 15. Ito po ay palasak ng tinuturo sa mga simbahan eh. Pero the point is, merong silang na-miss. Ang ating pag-aaral dito sa John chapter 15 ay pananaw ng mga full grace. Kasi po, naituturo po ito perverted eh. Mamaya, malalaman nyo kung ano yung kung paano to ituro ng perverted, kung paano to ipaliwanag naman ng totoong gospel, which is yung full grace. So, umpisaan muna natin sa verse 1. At ilang verses ba to? 27 verses. Buong chapter. Kasi mahalaga po yung buong chapter para naintindihan natin by its context. Ito guys bigyan ko kayo ng background. Sumulat nito si Juan. Okay, si Apostol Juan. Sinulat niya yung naging kapalaran ni Jesus Christ habang nandito siya kasama ng mga alagad. So, natandaan ni Juan yung mga sinabi ni Jesus Christ, sinulat niya ito. At ito po yung isa sa turo ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad. So, sinong kausap dito, mga alagad? Ano ba yung mga alagad? Siyempre, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. So, ibig sabihin, applicable sa atin din to. Kasi ito po ay isang paniniwala. Basahin natin para maintindihan nyo na ito ay isang doctrines, hindi po ito tinatawag na life application. Kasi sabi sa verse 1, si Jesus Christ nagbigay ng metaphor. Ang sabi niya rito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. So nagbibigay ng illustration si Christ dito na halimbawa daw, siya daw yung puno ng ubas. Ano ho ba yung puno ng ubas? Puno ng ubas ay kakaiba ho to sa lahat kasi ito yung puno na hindi tumatayo eh. Sunod gumagapang to eh. Kailangan nito ng balag para gumapang. At ang maganda sa puno na ito, kapag ito ay pinuputol, lalong nagbubunga.
Ano yun? Naranasan ko to dati nung ako ay bata pa sa looban ng aming lolo. Yung lolo ko kasi nag-aalaga yun ng mga halaman. At isa sa puno niya yung puno ng ubas. Nilalagay niya ito sa sa isang malaking balag. Kaya nakikita ko rito na ang puno pala nito ay kapag pinuputol mo, lalong namumunga. So ngayon, ito yung example ni Christ, na siya daw yung puno daw ng ubas at yung ama raw niya nag-aalaga. So ito ay metaphor lang, no? Hindi po to totoo. Ito po ay symbol lamang kasi meron siyang tinuturo dito eh. Verse 2, sabi rito, no, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga ng lalong sagana. Okay, so meron ng revelation dito na ang sabi rito ay inaalis daw ng Ama yung bawat sangang hindi nagbubunga. Ngayon, ang turo ng perverted dito, yung pagbubunga daw dito, ito daw yung mabubuti nating gawa. Ito daw yung ikaw ay hindi nagbubunga ng mabubuting gawa, pinuputol ka raw ng Diyos. O, di ba? So, lumalabas dito na parang tinuturo dito ay ini-encourage tayo na sa paniniwala na by works ang salvation. Kasi mamaya makikita nyo, yung mga hindi raw nagbubunga, tinatapon sa apoy. So, ito po yung tinuturo ng mga perverted. Mamaya malalaman nyo kung ano yung totoo regarding dito kasi kailangan natin basahin muna to. Pero binibigyan ko na kayo ng idea, ayon sa mga perverted, pag hindi ka raw nagbubunga, hindi ka gumagawa ng mabuti. Puputulin ka daw ng Ama. Di ba? O sige, park muna natin yan. Yan ang sabi nila eh. Sabi dito, no? At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So dalawa yung pinuputol dito. Inaalis yung mga hindi nagbubunga, which is yung mga hindi daw nagbubunga bilang Kristiyano. At isa naman, kanya naman daw pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga lalong magbunga ng lalo pang sagana. So ang interpretasyon naman ng mga ibang born again dito, na kaya daw yung mga Kristiyano daw na pinuputulan, ito daw yung dinadaan daw sa mga pagsubok. Pagsubok at problema sa buhay para ma-purify daw tayo, para daw tayo ay magbunga. Kasi pag dumadaan nga naman tayo ng problema at pagsubok daw, natututo daw tayo magtiwala sa Diyos, natututo daw tayong nagkikreate daw to ng magandang karakter. Yan ang tinuturo ng mga perverted, guys. Ganyan-ganyan, exactly. Ba't ko alam? Ganyan ang turo ko dati. Alam ko ang turo ng perverted kasi nagtuturo ako ng perverted gospel. Yan po yung interpretasyon nila dito. May nagsasabi naman daw, yung bunga daw na yan ay yung Great Commission daw. Kailangan may madala ka daw na tawag dito? Na soul. Yung kaluluwa. Nakakatakot yun, magdala ka ng kaluluwa, no? So, soul. Lost soul. Yan po yung traditional interpretation ng mga born-again Christian. Yan po ang traditional interpretation ng mga Pentecostal. Na pag hindi ka nagbubunga, hindi ka gumagawa ng mabuti, puputulin ka ng Ama, maiimpyerno ka. O kaya naman, yung mga nagbubunga daw, lalo daw dumadaan sa pagsubok. Diba? Ang tanong, yung ba talaga interpretation doon? Yan po yung atin i-unlearn ngayon. Okay, sabi rito, pagpatuloy natin, sakyan natin yung turo nila, sakyan natin, sabi sa verse 3, nalinis na kayo sa magitan ng salitang sinabi ko sa inyo. O di ba, word of God daw yan. Yan daw ay word of God, etc. Tapos sabi rito, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. So ang tinuturo dito, yung manatili kayo sa akin, ito yung manatili ka kay Kristo. Ibig sabihin, huwag kang bibitaw, huwag kang magbabackslide. Kasi, mananatili din daw sa inyo si Kristo. Yan ang interpretation ng perverted gospel. Yan din ang interpretation ko dati as perverted gospel. Sabi rito, no, hindi magbubunga ang mga sangang hindi nananatili sa puno. Ito ang hindi nila nakita. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno.
Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo nananatili sa akin. Ito ang hindi nila nakita. Na kaya tayo nagbubunga dahil tayo ay nananampalataya kay Kristo. Yan ang na-miss nila. O, pagpatuloy natin, basahin natin. Basa muna tayo ng basa. Sabi sa verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako ay sa Kanya. Sabihin, kung mananatili ka kay Kristo, mananatili rin sa'yo si Kristo. Kung hindi ka nananatili kay Kristo, otherwise, mawawala sa'yo si Kristo, mawawala ang kaligtasan. Yan ang tinuturo ng mga perverted. At siya naman nagbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Etong mga word na to na wala kayong magagawa kung hiwalay sa akin at saka yung dito, no, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin, hindi nila kayang i-interpret yan. Basta nag-focus lang sila, kung manatili kayo sa akin, mananatili din ako sa inyo. Sabihin, huwag kang magbabackslide. Pero eto, hindi nila kayang paliwanag to, no? Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. At saka yung sinasabi rito na sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Ayaw nilang i-interpret yan eh. Nag-focus lang sila doon sa manatili ka kay Kristo. Kailangan huwag ka mag-backslide. Doon sila nakapokus. Okay? Okay, basahin natin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itatapon. Gaya ng sanga. Ganon din ang sanga ang tinitipon, inihahagis sa apoy at sinusunog. O eto na guys, nabanggit ng impyerno. Na ang interpretasyon daw nila dito, kapag hindi ka namumunga, ay ihahagis ka raw sa apoy at nasusunog. Kaya yan po ang turo ng mga perverted na tinan nyo, hindi totoo yung once save, always save. Kasi kailangan mo manatili kay Kristo at kailangan mo magbunga. Di ba? Kailangan mo raw kailangan mo mag-good works. Yan ang interpretasyon nila dyan. Verse 7, kung mananatili kayo sa akin, mananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais nyo at ibibigay ito sa inyo. So dito papasok yung katuroan na meron kang dapat gawin para ibigay ng Diyos sa inyo ang kahilingan nyo. So ngayon, putol muna tayo dito, no? Kasi meron ng idea dito, ayon sa mga perverted, kapag hindi ka nagbubunga, ikaw'y puputulin, at kung ikaw naman yung nagbubunga, ikaw ay dadaan lalo sa pagsubok. Ngayon ang tanong, tama ba yung interpretasyon na yun? Ngayon, isa-isain na natin by its context. Nandito papasok ang tamang interpretasyon. Ganito po ang interpretasyon po dyan, ayon sa context. Remember, hindi ho tayo dapat magbibigay ng meaning sa Bible, kundi kukunin po natin yung meaning ng Bible. Karamihan sa mga nagtuturo ngayon, sila yung nagbibigay ng meaning sa Bible. Kaya itong pastor number 1 at pastor number 2, iba-iba sila ng interpretasyon. Ibig sabihin, sila yung nagbibigay ng interpretasyon sa Biblia. Pero ang ginagawa natin mga kapatid, tayo ang kukuha kung ano ibig sabihin mo ng Biblia. At isa sa rules ng hermeneutics, yung alamin mo yung context, alamin mo yung sinasabi. Diba? Ngayon, alamin muna natin, balik ulit tayo. Ganito po yung pag-aaral po ng salita ng Diyos eh. Sabi ni Christ dito, no, ako ang tunay na puno ng ubas at ang Ama aking tagapag-alaga. Tama po yun. For example daw, si Jesus Cristo yung puno ng ubas, ang Ama ang tagapag-alaga. Sabi niya, verse 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. So eto na ho yun. Ano yung inaalis daw niya? Yung hindi nagbubunga. Ngayon, ang tanong dito, ano ba yung bunga? At paano ba magbunga? Ang pagbubunga ba ay sarili mong lakas? Diba? Yun ang pinag-uusapan dito eh. Inaalis niya daw yung bawat sangang hindi nagbubunga. Tama po yun. Inaalis ho ng Diyos yung mga hindi nagbubunga. Pero ang tanong, paano ba magbunga? Di ba? Yan ang tanong dyan eh. At sabi rito, no, at kanya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So ito naman, ang point kasi dito, ano ho yung magbunga? Paano ba magbunga? Kahit ba pag-aralan mo yan, kunin natin yung tanong, paano ba magbunga? Okay, verse 3, nilinis na kayo sa magitan ng salitang sinabi ko. Ito na yung bomba, guys.
Eto na yung di nila naintindihan. Na linis na kayo sa magitan salitang sinabi ko. So, ibig sabihin, pag nalinis na, past tense. Kayo'y banal na, so magitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Ngayon, linawin natin to nasa verse 4. Ang sabi dito, no, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Ano ba ibig sabihin ng manatili? Ang pananatili ho dito ay wala pong sinasabi na meron kang dapat gawin kundi manatili. Paano ka ba manatili kay Kristo? Diba? Paano ba manatili kay Kristo? Ano ba yung requirement ng Diyos para ikaw ay manatili kay Kristo? Ang liwaliwanag naman po ever since na ang pananatili kay Kristo ay nagsisimula lahat sa pananampalataya kay Kristo. Okay? Mamaya, ano natin, ang manatili kay Kristo ay yung pananampalataya kay Kristo. Ngayon, ano daw yung bunga ng pananampalataya kay Kristo? Eto, no? Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. So, ibig sabihin, mapupunta sa impyerno yung mga hindi nagbubunga. Ang tanong, paano ba magbunga? Para magbunga ka, kailangan mo kumanik kay Kristo. So, ibig sabihin, ang pananampalataya kay Kristo ay nagre-resulta ng mabubuting gawa na dahilan para hindi ka itapon sa apoy. So, anong dahilan para mapunta ka sa apoy? Yung hindi mo ba pagbubunga o yung hindi ka nakakabit sa puno? So, ang pinakaugat ng lahat ay yung pananampalataya kay Kristo. Kapag hindi ka nanampalataya kay Kristo, hindi ka magbubunga. At pag hindi ka nagbubunga, tatapon ka sa impyerno. Yun po yun. Hindi po yung nagbunga lang, kundi meron kang pinagkakabitan. Yun ang hindi nila nakita. Kailangan mong kumabit kay Kristo. Ngayon, sino ang bida sa tinuturo ko? Si Kristo. Kung wala kang Kristo, tatapon ka sa impyerno. Ganun po yung meaning ho dito. Without Christ, you do nothing and you will go to hell. Yun ang tinuturo ho dito. Hindi ho yung bunga ng ginagawa natin kasi ang turo ho kasi ho dyan, magbubunga ka ng mabuting gawa kung nakakabit ka sa puno. Hindi nakita ng mga perverted yung pagkabit sa puno, hindi nila nakita yun. Ang nakita nila, ayan ikaw, kailangan mo magbunga ng mabubuting gawa, kaya dapat mag-pray ka, mag-fasting ka araw-araw, magsimba ka linggo-linggo, huwag pakabait ka, huwag kang magkasala. Yun ang bunga nila. Hindi nila alam na kaya ka nakakagawa ng mabuti dahil kay Kristo. Ibig sabihin, kung hindi ka nananatili kay Kristo, puputulin ka. Yun po yung ibig sabihin dito. Sino ang bida rito? Si Kristo. Yung tinuturo ng mga perverted, ang bida sila. Ako, nagbubunga ako mabait ako ako ay nagsisimba, ako ay pastor nagbubunga ako, kaya ako ay hindi tatapon sa impyerno. Sino ang bida ho doon? Sila, pastor. Pero yung dahilan kung ba't ka nagbubunga, na si Kristo ang dahilan kung bakit ka hindi pinuputol. Kaya nga sabi rito, no, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang magbubunga. Bakit ka nagbubunga ng sagana? Kasi nakakabit ka sa puno. Sino yung puno? Si Kristo. So, ibig sabihin, ang pagbubunga mo ay hindi sa iyong gawa, kundi sa gawa ni Kristo. Sa gawa ng puno. Dahil nanatili ka sa puno, kaya ka nagbubunga, hindi dahil ikaw ay nagbubunga lang. Di ba? Sapagkat wala kayong magagawa. Kaya nga sabi ni Christ dito, no, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Di ba? Hindi nila nakita yun. Nakatingin sila lagi doon sa works. Nakatingin sila lagi doon sa dapat mong gawin. Ang tinutukoy ni Kristo dito, yung manatili kayo sa akin. Sabi rito, no, ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itatapon. Yun ang magiging consequence kapag hindi ka nanatili kay Kristo, matutuyo ka at itatapon gaya daw ng sanga. Ang ganong mga sanga itinitipon at inihagis apoy at sinusunog. So, ibig sabihin sa verse na ito maliwanag na kung walang Kristo, you will go to hell. Hindi yung bunga ng gawa mo.
Hindi yung good works. Ang issue rito. Ang good works ay bunga lang ng pananampalataya mo kay Kristo, which is yung bunga mo, kaya ka nagbubunga dahil nakakabit ka sa puno. Oh. Perverted pa more. Ito pa. Ang ganong mga sangay tinitipon, inihagis. Yun po, alinaw. Kasi, kaya kita tapon sa impyerno dahil hindi ka nananatili kay Kristo o yun o sa akin. Hindi ka nanatili kay Kristo, matutuyo ka at itatapon ka gaya daw ng sanga. So anong dahilan para mapunta ka na impyerno kung wala kang Kristo, kung hindi ka nanampalataya kay Kristo? Verse 7, kung nananatili kayo sa akin, nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais nyo at ibibigay sa inyo. Eto ho yun. Charito ho tayo. Kung nananatili ka kay Kristo, lahat ng hingin mo, ibibigay sa iyo. Yun po yung pinaka-benefits noon. Noon pa lang, sinabi na ni Kristo na pinagpalat, pinaburan na yung mga taong nananampalataya sa Kanya. Ito, literal, letter for letter to, hingin ninyo ang anumang nais ninyo, ibibigay sa inyo yun. Ayan po, letter for letra. Ang Diyos po ay hindi madamot. Ibibigay niya yung mga hinihingi natin. Bagamat tayo ay nag-aantay, merong instant, merong hindi instant, pero ang usapan doon, ibibigay ng Diyos yun, ibinigay na. Ayan no, di naman ako may sabi niyan eh. Ang sabi lang ni Kristo, kung manampalataya kayo sa akin o manatili kayo sa akin, manatili sa inyo ang aking salita o yung salita ng Diyos. Ano ba yung manatili sa inyong salita? Kasi kung ang salita ng Diyos ay hindi nyo alam, paano kayo mananatili kay Kristo? Kaya dapat mahalaga talaga yung nananatili kayo yung salita eh. Mahalaga ho talaga na pinag-aaralan po natin ang Bible para tayo ay lumalakas. At nang sa ganun, yung pananampalataya natin ay lumakas, naging dahilan na kung ano man yung hingin natin, ay ibibigay sa inyo ho yun. Hindi po madamot ang Diyos, mga kapatid. Verse 8, sorry. Naparangalan ng aking ama kung kayo'y masagana nagbubunga bilang aking mga alagad. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng masaganang bunga ay dito ang aking amay napaparangalan. At kayo'y magiging alagad ko. Kausap ni Kristo dito mga alagad niya. Pero syempre, yung mga alagad niya, nagbunga yon tayo. Ibig sabihin, mga Kristiyanong pinag-uusapan dito. Mapahentil, mapahudyo, Kristiyano, ang pinag-uusapan dito. Sabi rito, no, napaparangalan ng aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking alagad. Ibig sabihin, masaya ho pala ang Diyos. Kapag tayo po ay pinagpapalat, pinapaboran, masaya po ang Diyos kung ang buhay natin ay puno ng kasaganahan. Gusto ho ng Diyos yun. Sabihin naman nilang mga nagsasabi sa akin, Brother Edwin, ibig sabihin, prosperity gospel ka. Yung mga prosperity gospel yan, mga false hope daw yan. Di bali ng prosperity gospel, wag lang yung poverty gospel. Karamihan sa mga born again ngayon, ang gospel nila, poverty. Gusto nila laging naghihirap ang mga Kristiyano. Kaya mga pinagtuturo ng mga yan, wini-welcome yung problema at pagsubok sa buhay. Eto naman ang Diyos, kung ano yung paniniwala mo, yun ang mangyayari sa iyo. Gusto nyo ng pagsubok at problema sa buhay, mangyayari nga sa inyo yun. Pero kung pananampalatayanan mo na ako ay pinaboran ng Diyos, ako ay pinagpala ng Diyos, walang problema at pagsubok na mangyayari sa buhay ko at sa aking pamilya. Yun nga lang mga kapatid, mahirap itong paniwalaan dahil nasanay tayo sa mahabang panahon, inalipin tayo ng dyablo na tayo ay pinamumukha lagi sa atin na tayo mga Kristiyano kailangan laging nag-iirap, laging nagsasakripisyo. Hindi po ganun tinuturo ng bagong tipan. Si Kristo po ay naghirap na po para sa atin, hindi mo na kailangan maghirap. We are more than conqueror, anak ka ng Diyos. Hindi kagustuhan ng Diyos na tayo ay naghihirap. Hindi niya kalooban yung mga paghihirap sa buhay natin. Kasi ito ang linaw dito, no, napaparangalan daw ang Ama kung kayo masagana nagbubunga bilang aking mga alagad. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng inyong masaganang bunga, dito ang aking amay napaparangalan.
at kayo'y magiging alagad ko. Tuwan-tuwa pala ang Diyos sa atin kapag tayo ay pinagpapala. Pero yung mga pastor, hindi natutuwa, yung mga miyembro nila ay pinagpapala. Mayroong mga pastor na gano'n, gusto nila lagi naghihirap yung miyembro nila eh. Kasi para daw ma-purify. Yun ang mga turo kasi nila eh. Para maging banal daw. Pero ang Diyos, hindi gano'n. Eto paano, kung paanong inibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo, manatili kayo sa aking pag-ibig. Eto, nag-initiate na si Jesus Christ dito kung ano yung utos niya eh. Eto bago tayo tumalon sa ibang verse, ang sabi diyan, binibigyan tayo ng idea ni Kristo na ang mananatili sa Kanya ay mananatili sa magitan ng pag-ibig. Diba? Okay. Basahin na ho siguro natin. Sabi dito, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, manatili kayo sa aking pag-ibig. So ito pala, meron palang kautusan si Kristo. Ngayon, perverted, pasok. Ito naman mga tira ng mga perverted. Ayan, may utos si Kristo. Dapat mong sumunod. Kaya dapat umutos ka sa utos si Kristo. Sumunod ka sa kautusan. Kautusan daw yung kautusan. Saan nila kinuha yung kautusan? Old Testament. Yun daw yung kautusan daw ni Kristo. Love your God, love your neighbor as you love yourself. Go ye therefore and make disciple in all nations, baptize them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Yan ang kanilang mga pinagtuturo. Yan daw yung yung utos daw ni Kristo, utos. Dapat kasi natin maintindihan mga kapatid, saan tayo kukuha ng verse na kung ano yung utos dito? Ano ba yung utos dito? Ito ba ay yung sinasabi ng context o sinasabi ng pastor? Dapat kasi maintindihan natin, kuha tayo sa context. Kuha din tayo dito sa John chapter 15. May sinabi siya rito kung ano yung utos. Sabi rito, tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. So ano daw yung utos sa kanya ng Ama? Manatili sa kanyang pag-ibig. So may connection yung pag-ibig sa utos. Okay? Yung utos pala, ang nature pala ng utos ng Diyos ay konektado sa pag-ibig. At malalaman po natin to sa susunod na verse. Ang sabi rito, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyong kagalakan ko nang sa gayon malubos ang inyong kagalakan. Eto na guys, verse 12, eto daw yung utos. Ito ang aking utos. Guys, eto yung utos ni Kristo talaga. Ito lang po yung nag-iisang utos ni Kristo. Wala nang ibang kautusan. Ito lang. Ano daw yung utos na yon? Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Pastor Edwin, yun lang? Yun lang ang utos ni Kristo? Oo, yun lang. Ano ba ine-expect nyo? Nagawa na nga niyan lahat eh. Ano bang utos ang gusto nyo marinig? Kailangan magpabautismo ka kasi yun ang utos. Hindi nga ganun eh. Ito yung maliwanag Kung ano yung sinabi ng letra por letra, ito ang aking utos. Ano yung utos? Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Simpleng-simple lang mga kapatid. So totoo yung kautosan ni Kristo ay magaang. So totoo yung sinasabi ni Jesus Christ na lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagalan at nabibigat ang lubha. At kayo pagpapahingahin ko. Sapagkat daw yung pamatok daw niya ay magaang. Yung utos pala ni Kristo daw ay magaang. Ano yung utos na yun? Ito lang magmahalan lang kayo. Yan lang yung utos sa atin ni Kristo. No more, no less, walang labis, walang kulang. Yan lang po ang utos ni Kristo sa bagong tipan sa mga Kristiyano. Magmahalan tayo, magkakapatid kay Kristo. Sila, hanap sila ng hanap. Hindi, utos ni Kristo, magpabautismo nga eh. Ito nga letra por letra na nga Ito ang aking utos, commandment. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ano ang pagkakaiba nito sa utos ng mga
under the law. Under the law kasi, ang utos doon, ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. So, ibig sabihin, ang pag-ibig daw sa kapwa, ang reference nun, gagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Eh, kapatid, may limitasyon yun. Yung yung mamahalin mo lang yung kapwa dahil gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tama yun, sinabi ni Kristo ho yun. Sinabi ho yun, ang kausap dun mga Hudyo, na mahalin mo yung kapwa gaya ng iyong sarili. Kasi, paano mo ba minamahal lang yung sarili? Pinapakain mo, inaalagaan mo, iniingatan mo, di ba? Kaya nga lang kasi mga kapatid, may limitasyon pa rin yun. Paano kung hindi mo na mahal ang sarili mo? So, ibig sabihin, hindi mo na rin mahal ang kapwa mo. Pero itong utos ni Kristo, iba. Ang reference ng pagmamahal niya ay pagmamahal ng gaya ng pagmamahal sa atin ni Kristo. Gaano ba tayo kamahal ni Kristo? Eternal. Ibinigay nga niya yung buhay niya sa atin eh. Ganun katindi ang pagmamahal ni Kristo. Ngayon, ang nais daw ni Kristo, ganun din daw dapat ang pagmamahal na iukol daw natin sa ating kapatid sa Panginoon. Gaano katindi? Ibigay mo ang iyong buhay mo sa iyong kapatid. Kaya nga sabi ng verse 13, eto, by context, sabi dito, no, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Ang tunay pala na pag-ibig, yung handa kang ibigay mo yung buhay mo sa iyong kapatid. Kahit hindi ka ibig-ibig. Mahirap ba ito? Medyo mahirap, pero yun po, ang nag-iisang utos lang po ni Kristo. Diba? So, hindi mahirap. Ang full grace talaga ay madali lang. Maligtas ka, manampalataya kay Kristo. Ano utos ni Kristo? Magmahalan kayo. Tapos, wala na. Eh, gusto nila pahirapan pa ibang mga nagtuturo. Eh, wag kang kakain ng dugo, wag kang kakain ng babaw, wag kang kakain ng palaka. Daming Dahil bawal. Bawal ka nagtuturo ang isang babae, dapat na nakakailangan hindi mahaba ang buhok, nakatalokbong. Ang dami yung bawal ang mga pastor. Pero si Kristo, ang utos lang niya, magmahalang kayo tapos. Wala siyang pakialam kung ang nagtuturo ay babae. Wala rin siyang pakialam kung ang nagtuturo ay hindi Hudyo o hindi pastor. Kailangan ka-reverend ka na bago ka nagtuturo. Kailangan ka-pastor ka bago nagtuturo ka. Hindi ka dapat magturo kung hindi ka pa pastor. Di ba? Yan po ang tinuro ng reliyon sa atin. Pero eto, pinapakita ko sa inyo na napakasimple lang pala ng tinuturo sa atin ng bagong tipan. Sabi dito, no, kayo yung mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang aking utos. Ano yung utos? Kautosan ba? Hindi. Yung sinasabi dito, na magmahalan kayo. Kayo pala ay kaibigan ko kung nagmamahalan kayo. Eh, yung utos na sinasabi rito, yung sinasabi niya, hindi yung sinasabi ng hindi sinasabi ng Old Testament. Tingnan nyo guys, napakahalaga ho talaga na kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, kuha tayo ng sagot mismo sa context kung ano yung sinabi. Hahanap ka, ano ba yung utos dito? Hahanap ka sa chapter 15 din nandyan. Huwag kang tatalo ng ibang book. Huwag kang pupunta ng Old Testament. Hindi ganun, hindi yun ang topic, hindi yun kasali. Hindi yun ang tinutukoy na nagsasalita. Ang tinutukoy na nagsasalita, kung ano yung sinasabi niya nung oras na yon, common sense lang po yun. Diba? Halimbawa, si Presidente Marcos, nagsasalita siya about sa issue ng West Philippine Sea. So, walang connect yun sa breakup ni Daniel tsaka ni Catherine Bernardo. Out of context po yun pag pinasukan mo ng ganun. Walang kinalaman sinasabi ni Marco sa West Philippine Sea sa issue ni Katniel. Di ba? So, ganun din dito. Yung utos na sinasabi rito ay magmahalan kayo. Walang connection doon sa pagkain ng baboy, pagkain ng dugo. Walang connection yun doon. Walang connection din doon sa tinatawag na
Great Commission na yan. Wala. Ang iso ho dito ay yung pagmamahal sa kapwa. Di ba? Sabi rito, no, hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo magbunga at manatili ang inyong bunga upang anumang hingin nyo sa Ama sa aking pangalan ay ibigay sa inyo. Layunin ni Kristo na anumang hingin natin na ibigay niya. At para mangyari yon, manatili kayo sa Kanya. Ang sikreto lang ng para makuha mo ang pabor ng Diyos, kay Kristo pa rin. Kanino ka dadaan? Kay Kristo pa rin. Pinili ko kayo upang magbunga. Yun ibig sabihin sa verse na ito. Inulit pa niya, verse 17. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Ang tanong, kaya ba natin mahalin ang kapatid natin sa Panginoon? Mahirap po yun, Pastor. And speaking of love, sinabi rin ni Christ yan sa John chapter 13. Sabi rito, John chapter 13 verse 34 to 35. Isang bagong utos. Bakit niya sinabi yung bagong utos? Kasi may lumang utos. Ano ba yung lumang utos? Yung kautusan. Yung 10 utos, yun ang luma. Yung love your God and love your neighbor, lumang kautusan yun. Ang bago ito. Sabi niya, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman mag-ibigan kayo. Anong purpose nun? Kasi kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo mga alagad ko. Magandang patotoo po yun na ang mga Kristiyano sa loob ng simbahan ay hindi nagsasakmalan. Nagmamahalan. Pag sabi nagmamahalan, nandun yung understanding, nandun yung hindi ka judgmental, nandun yung tutulungan mo yung kapatid mo sa mga nangangailangan. Ikaw na may kakayanan, ikaw na may pera, ang kapatid mo ay nangangailangan, kailangan ng mga pinansyal, tumutulong ka. Kasi mahal mo yung kapatid mo, hindi ka nagpapa-impress, kundi tumutulong ka sa kapatid mo. Kasama ho yun sa pagmamahal. Di ba ang pagmamahal po ay inaalagaan mo po ang taong mahal mo, kung paano mo mahal ang magulang mo, kung paano mo mahal ang asawa mo, kung paano mo mahal ang anak mo, ganun din naman ang kapatid mo sa Panginoon. Kaya kapatid, napakasimple lang po talaga ng tinuturo ng bagong tipan ng Bible. Kung gusto mong magbunga, dumaan ka kay Kristo para hindi ka matapon sa impyerno. Ang bunga ay walang kinalaman ikaw. Ang bunga ay may kinalaman lagi si Kristo. Kaya sabi nga kasi niya, hindi kayo magbubunga kung kayo hiwalay sa akin. At kung kayo hiwalay sa akin, ano consequence nun? Itatapon kayo sa apoy. So, sino pa rin ang bida para maligtas ka? Hindi yung iyong bunga ng iyong gawa, kundi ito ay yung kabit ka kay Kristo. Kasi yung bunga, pag sinabi yung bunga, natural na lang yun. Bunga na lang yun. Kapag nanampalataya kay Kristo, magbubunga ka na ng mabubuting gawa. Na dahilan na ang Diyos ay hindi kanya dalin sa apoy. Yun po yun. Bakit? Dahil connected ka kay Kristo. Balik tayo sa John chapter 15 na binabasa natin kanina. Tapusin natin yun. Okay, ibang topic naman to, sabi rito na John chapter 15 verse 18, sabi rito, kung napopot sa inyong sanlibutan, alalahanin ninyong muna na kinaputan nila kayo bago kayo. Kung kayo taga sanlibutan, mamahalin nila kayo sapagkat kayo kabilang sa kanila, hindi na kayo taga sanlibutan, sila'y napopot sa inyo dahil sa pinili ko kayo. Guys, kung nakakaranas kayo ng persecution, kasi po ang pananampalataya kay Kristo po ay isa pong malaking kalokohan at kahangalan, lalo na sa mga hindi mananampalataya. Kasi yung mga hindi nananampalataya, naniniwala sila na sa motto na to see is to believe muna. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yun ang turo ng mga hindi mananampalataya. Pero tayo mga mananampalataya kay Kristo, tayo ay to believe is to see. Tayo naniniwala muna bago makita yung pinaniniwalaan natin. At yan po ay malaking kahangalan po sa kanila. Kaya magkakaroon talaga ng konting sigalot between sa magbiyanan, sa asawang babae, sa nanay at sa tatay, sa asawa mo na unbeliever. Talagang meron talagang tinatawag na persecution sa pamilya.
At hindi lamang yun, ako rin nakakaranas din po ng ganyan kapag may pinopost ako sa Facebook, merong mga nagko-comment doon na parang nilalait-lait yung channel natin, etc. Binubura ko lang talaga kaagad kasi nga ayokong makakita ng mga nakaka-stress na comment. Pero the point is, ganun ho talaga. Makakaranas tayo ng persecution. Kasi sabi dito, no, kung napot sa inyo sa libutan, alalahanin nyo na napot nito sa akin bago kayo. Si Christ nga't pinako sa krus eh. Napot sa kanya sa libutan. Natural lang po yung mga kapatid. Ngayon kapatid, kung ikaw po ay binata o dalaga, maaga pa lang ayusin mo na yung pagpili ng tamang mapapangasawa o tamang lalaki o tamang babae. Huwag kang masyadong tumingin kung pogi-pogi o cute-cute. Ang tingnan mo, yan ba ay mananampalataya kay Kristo? Kasi sa totoo lang, mahirap kasama ang asawa o partner na magkaiba kayo ng paniniwala. Ang gulo. Ikaw naniniwala ka sa mga bagay na hindi nakikita. Siya naman, to see is to believe. Mahirap po yun. Kaya tama yung sinasabi ni Apostol Pablo, ang payo sa atin, do not equally yoke to unbeliever. Kasi nga, magulo. It takes years bago siya makonvert. Ang tanong kung mako-convert pa o hindi, di tayo sigurado. Kaya maganda pa lang, pag may nanligaw na sa inyo, kayo mga babae, dito, kung may mga dalagita dito, kayo mga nanliligaw sa inyo na hindi pa Kristiyano, hindi pa mananampalataya, busted din nyo na. Tapusin nyo na. Diba? Kasi guys, sa totoo lang, kayo mahihirapan niya pag napangasawa niyo yung mga ganyan tao. Diba? Hindi lang po yun. Kung meron kayong mga kaibigan, okay lang makipagkaibigan pero humanap kayo ng mapagkakatiwalaan talaga na para sa inyo. Nakauri nyo, pareho nyo ng pananampalataya. Mahirap po kasi magkaroon ka ng best friend na hindi mo naman kaano, di ba? So it is a matter of choice, mga kapatid. Kasi nga, may kasabihan dito, sinasabi ni Jesus Christ. Kapopootan ka kung ikaw ay umiwalay na sa sanlibutan. Alalahanin ninyo, sinabi ko ito, walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Kung kayo inusig nila, gayon din naman, usigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinasabi, susundin nila ang inyong sasabihin. Diba? So, balit lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. Kasi nga mahirap ipaliwanag sa mga unbeliever tong pananampalataya natin. Sa kanila, kalokohan to eh. Kung hindi ako naparito at nangaral sa kanila, hindi sana napatunayan nagkasala sila. Ngunit ngayon, hindi na sila makakaiwas sa pananagutan ng kanilang mga kasalanan. So, pwede naman tayong mangaral sa kanila, pero tama na yon. At balang araw, yun din na magiging palakol ng Diyos sa kanila, balang araw na meron nagsabi sa kanila ng katotohanan, hindi sila nakinig. Ang napopood sa akin ay napopood din sa aking Ama. Kung hindi ko sana ginawa kanilang sa kalagitnaan ng mga gawaing hindi pa nagagawa ni naman, wala sana silang kasalanan. Ngunit nakita na nila ang aking mga gawa, subalit sa kabila nito'y kinaputan pa rin nila ako at ang aking Ama. So ang pinapatamaan ni Jesus Christ dito yung mga Pariseyo na panahon na to. Kasi alam nyo, nung panahon na yan, ang mga Pariseyo ay numero unong persecutor yung mga yan. Remember, ang mga Pariseyo, sila din ay mga aral sa salita ng Diyos. Alam nila ang law. Diba? Kaya nga sa totoo lang mga kapatid, mas gugustuhin ko pang sharean ang unbeliever kasa sa mga so-called born again Christian na. Kasi ang mga so-called born again Christian na, mahirap po yan sharean. Makikipagdebate pa sa iyo yan. Pero yung mga unbeliever talaga, yung talagang walang masyadong sa mga involvement sa religion, yan po ay madaling turuan. Kasi kapag ang tuturuan mo ay pastor na, matagal lang pastor, 20 years ang pastor, ikaw bagong pastor ka lang, kahit tama yung sinasabi mo, sa mata nila mali ka pa rin kasi hindi kaya ng mga ego nila, ng mga pride nila na tinuturuan mo sila. Kaya nga maraming mapupunta talaga ng impyernong pastor talaga sa totoo lang. Ito, real talk to Maraming pastor talaga mapupunta ho doon. Kasi nga, sinabi na ni Jesus Christ yun, hindi lahat ng tumatawag sa akin, ang Panginoon makakapasok sa karyan ng langit, kundi lamang sumusunod. Ano ba yung pagsunod? Yung manampalataya sa kanyang anak.
Maraming pastor magsasabi balang araw, Panginoon, nagpalayas po kami ng demonyo, nangaral kami ng iyong salita, etc., etc. Pero ang sabi ng Diyos, di raw sila kilala. Kaya mahirap talaga mapunta sa langit yung mga taong religious. Mahirap yun. Ang madali, hanapin nyo yung mga kamag-anak nyo na hindi religious kasi madali nilang tanggapin ang gospel. Yun ang magandang sharean nun. Bakit ka magtuturo sa kambing kung may mga tupa naman? Pag hanapin nyo yung mga tupa, mga nawawalan tupa, yung mga kambing makikipagdebate pa sa'yo yung mga yan So, ang John chapter 15 po ay madalas pong itong tinuturo sa ilahat ng religion, mapa-Katoliko, mapa-born again, mapa-iglesia, etc. Pero iisa ang interpretasyon nila dito. Ang interpretasyon nila dito, kailangan mong gawin na magbunga. Ang hindi nila nakita rito, magbubunga ka lang kung ikaw ay nakakabit sa puno kay Kristo. Yun ang hindi nila nakita. Hindi nila nakita yung finished work of Christ dito. Hindi nila nakita rito yung gagawin ni Kristo. Ang nakita nila dito, kailangan magbunga ka ng sarili mong effort. Yun ang turo nila. Lahat po ng religion, ayan po ang turo sa John chapter 15, pero kakaiba po tayo. Kaya tayo kakaiba kasi nagsasabi lang tayo ng totoo. Hindi kasi nila nakita rito na kung mananatili kayo sa akin, manatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo anumang nais nyo. Ibig sabihin, magdadaan ka kay Kristo. Yun po yung pinaka-issue ng John chapter 15 at yan po ang hindi nakita ng mga ibang perverted gospel. So, salamat po sa pakikinig at pwede na ho tayo magtanong. So, simulan po natin kay Cyrene Uy. Cyrene Uy, pwede na po kayong magtanong. Teka lang, tingnan ko lang kung mikropono na naka-on. Okay. Naka-on na po ang mikropono, pwede na po kayo magtanong. Hello po, Pastor. Good day po. Oy, good day po. Magandang gabi po. Opo. Buti nga po ako na po yung nauna kasi parang yun talaga yung nasisense ko na ako talaga yung matatanong. So, thank you for that po. Glory to God po. Sige po, magtanong na po tayo. Ang tanong ko po, Pastor, di ba pag sa Revelation ko kasi siya nabasa, so pagbaba ni Jesus ulit sa second coming niya, ibibigay na po niya doon yung parang prize or other term, yung parang ibibigay doon sa mga may mabuting gawa. Kumbaga yun yung prizes ng mga nakagawa ng mabuti. Kumbaga sa paniniwala ko lang po, Pastor, habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, God knows na kumbaga may two book. So yung book na yun na isa sa mga nagawa mong masama, tapos yung isa naman yung good deeds. So, parang na-analyze ko na siya sa akin lang, sa idea ko lang na alam pala ng Panginoon kung ano yung nagawa nating mali at ano yung nagawa nating tama. So, from that time, na po siya sa, kumbaga, bago pa siya dumating, hindi na niya tayo i-analyze through judgment. Kumbaga, pag bumaba na siya dito sa mundo, ibibigay niya na agad yung pong prices ng nakagawa ng tama. Tama po ba? Yung ko. Yun po ba yung tanong? Interpretation po. Yung tanong niyo po ba ay yun po yung kinukwento niyo po, tama po ba? Opo, kumbaga po sa Pastor, halimbawa nakagawa ako ng kasamaan. So bago may due process po, di ba yan? Bago tayo, kasi yung Panginoon kasi natin, nag-judge siya through talagang walang bias. Kumbaga, bago niya tayo hatulan, i-analyze muna niya kung paano po yung nagawa natin masama, kung deserve pa po din natin, kung deserve ko bang makulong, yung parang ganon. Kumbaga may due process siya. So if ever nabababa ulit siya dito, pagbalik niya sa second coming niya, ibibigay niya direct agad. Kumbaga natapos na po niyang po yung ilitis po yung kailangan ilitis para pagbaba po niya, idiretso na po agad, ibigay yung po yung nararapat sa taong yon. Yung ganun po. Okay, so maganda po yung inyong idea. Merong konting truth, merong konting medyo hindi pa medyo wala ho sa Bible yung iba. Pero eto po, share ko po sa inyo. Ang kapatidan, totoo po yun. Una sa lahat, totoo po yung sinabi nyo na may reward po
yung mabubuting gawa hong nagawa ho natin. At ito po ay pangako lamang po, exclusive lang sa mga nanampalataya kay Kristo. Sa mga Hudyo din, syempre, mga faithful din ng mga Hudyong naligtas. Sa lahat po ng mga naligtas, mabubuting gawa natin. Bigyan ko kayo ng halimbawa, no? Kagaya nung last week, may nagtanong sa atin dito, di ba, na yung bang pagbibigay niyo daw ba ng first fruit ay wala ho bang kabuluhan ho yun? Meron po yun. Yung mga mabubuting gawa ho natin, ang balik po niyaan sa judgment, sa tinatawag na pagharap natin kay Kristo. At ayoko na po mag-spoiler kasi topic ko na ho ito sa Katapusan ng Mundo Part 12. Yung about the Bride of Christ, kung sino yung mga Kristiyano, ano yung mangyayari sa atin. Abangan nyo po yon sa Katapusan ng Mundo Part 12. Tinatalakay ko po doon. Ang tanong kasi ron ano nangyari sa mga Kristiyano nung na-rapture na? Saan sila napunta? Yun po yung topic natin ho doon. Ano ang ginagawa niya sa langit, tayo mga nasa church? Habang sa 7 years of tribulation, ano nangyayari sa lupa? Ano nangyari sa mga Kristiyano? 'Di ba? So, dyan po natin sasagutin yung tanong mo, kapatid, na yes, may reward na para sa ating mabubuting gawa. Sinabi naman niya ni Apostol Pablo na may reward po yung ginagawa ho natin. Yung mga reward na yan ay sa eternity po yan, hindi po yan sa lupa. Yung mga pagpapala ng Diyos atin dito sa lupa ay bunga lamang po yan ng tinapos na gawa ni Kristo. Kaya tayo pinagpapala sa lupa, hindi sa mabubuting gawa natin, kundi sa mabubuting gawa ni Kristo. Ngayon, yung mabubuting gawa ho na natin yan, sa eternity po yan. Yan po ang magdedetermine sa iyo kung ano yung magiging kapalaran mo sa eternity. Kung ikaw ba ay sobrang yaman o napakayaman, alam niyo po sa eternity, na meron pa ring estado ng pamumuhay po roon. So, alam kong question sa inyo to, pero Katapusan ng Mundo Part 12, babangan po natin yun. Kasi nasa Part 11 pa lang ho tayo eh. Sa ngayon po, totoo po yung sinasabi nyo may reward. Pero yung sinasabi nyo po na iisa-isahin ho ng Diyos yung mabubuting gawa natin para i-judge po tayo ay sa mga Old Testament saints lang po yun eh. Pero tayo mga Kristiyano, ito po yung sa atin, no? Ang sabi kasi sa Romans chapter 8:1, sabi dito, no, kaya nga hindi nakakatulong maparusahan ang taong nakipag-isa na kay Kristo. At sinabi rin sa English, sabi dito, no, therefore there's now no condemnation for those in Christ Jesus. Hindi na ho tayo hahatulan, mga kapatid. Kapag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, hindi ka nahaharap sa Diyos. Diretso na kaagad ikaw sa langit. And I will show you another verse. Wait lang po alam niyo naman ako, minsan meron akong mga source dito. Wait lang. Ano ba yan? Wait po, Pastor. Kumbaga, if ever yung isang tao makasalanan siya, super makasalanan siya, then after the time na accept na niya si Jesus as his salvation and way of life, kumbaga, disregard na lahat yun, wala na lahat yun. Wala na. Aside kumbaga, sa ano pa, deleted na yun, kumbaga sa ano pa, ganun. Talagang deleted na kasi sinabi sa Bible, nakakalimutan ko na ang kanilang mga kasalanan. Kinalimutan na ng Diyos ang kasalanan natin. Binayaran na ni Kristo yun. So, ba't ka pa huhusgahan? No need. Wait lang, kapatid. May papakita lang ako sa yung verse. Ang sabi sa John chapter 5 verse 24, ito sinabi ni Kristo sa mga mananampalataya eh. John chapter 5 verse 24. Wait lang. Tagalog. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Sabi rito, no, hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Hindi na tayo hahatulan ng Diyos. Wala nang, pag namatay ka, halimbawa, namatay tayo ngayon, no, wag naman po sana agad. Ako, wag naman. Gusto ko mag-rapture. Pero in case naman ang Kristiyano namatay,
syempre, malamang harap na kagad siya sa Diyos. Hindi na siya harap sa Diyos, nasa langit kagad siya. Iwe-welcome na siya ng mga anghel sa langit, kasama si Jesus. Sabihin ng Jesus, So, wala na doon yung name mo, Pastor, sa book ng mga makasalanan. Kumbaga, wala na siya doon. kaya nga lang kapatid, wala po sa Bible yung merong book ng mga makasalanan. Meron po Book of Life. Meron po Book of Life. And speaking of book, nakalagay yan sa Revelation, yun ay listahan lang po ng mga naligtas. I see. Yun, basahin natin kapatid, no, para maging malinaw din. Alam ko may sinabi rin siya na may mga books Sabi rito sa Revelation chapter 20. Dili lang wait lang. Sabi rito, no, pagkatapos, sabi rin sa Revelation chapter 20 verse 11, eto sa mga huling araw na to, sa last days, pagkatapos ng nalagay na sa impyerno si Satanas. Sabi rito, no, pagkatapos ito ay nakita ko isang malaking tronong puti nakaluklok doon, na parang ang lupa at langit at kanyang harapan, hindi na nakita pang muli. Kaya may katapusan ng mundo Kaya yung pamagat kong katapusan ng mundo, biblical po yun. May katapusan ng mundo, mga kapatid. Ito sinabi rito, no? Naglaho ang lupa at langit, tapos. Ganun lang kasimple, at hindi na ito makita pang muli. Verse 12, sabi rito, no, nakita kong nakatayo sa harapan ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, binuksan ang aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang mga ginawa, batay sa nakasulat sa aklat. Ang mga binuhay po dito sa panahon na to ay yung mga unbeliever, yung mga hindi ligtas. Huhusgahan sila ayon sa kanilang mga gawa kasi hindi sila nanampalataya kay Kristo. Ganun talaga, kapatid. Kapag hindi ka nanampalataya kay Kristo at naniniwala ka sa by works ang iyong kaligtasan, huhusgahan ka ng Diyos by works. And you will consider as unbeliever, dito ka huhusgahan ng Diyos. Kaya delikado po yung nagtitiwala sa sarili. Kaya ako naligtas kasi nagpabautismo ako. Kaya ako naligtas kasi nasa reliyon akong tama. Ihuhusgahan ka ng Diyos dyan balang araw papaniwala mo doon sa mga paraan mo. Kaya daw maligtas, kailangan daw magreliyon, kailangan gumawa ng mabuti. Yan po yung mga hindi ligtas. Delikado po yung pananampalataya na yan. Kaya nga ang maliligtas lang talaga yung nanampalataya kay Kristo. 100% po yun. Ngayon, kung hindi ka nanampalataya kay Kristo, unbeliever ka, dito ka kasama. Bubuksan nabi ito, no? Binuksan ng aklat. Binuksan ng aklat, ang isa pang aklat. May aklat pa, no? Yung aklat ng buhay, listahan po yan ng mga naligtas. Tapos, merong aklat na tama yung sinabi mo rin, pero ito yung sa mga unbeliever, hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang mga ginawa. Batay sa nakasulat sa mga aklat. So, ito yung sinasabi mo, kapatid. Ito ay sa mga unbeliever. Tapos, ito yung mangyayari sa kanila. Verse 13, iniluwa ng dagat ang lahat ng patay na naroon. Iniluwa din ng kamatayan, ang daigdig ng mga patay, ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ng lahat ng ayon sa kanilang mga ginawa. Tapos sabi yung mangyayari doon na pagkatapos itinapon din sila sa lawa ng apoy. Ano ba itong lawa ng apoy na to? Alam ko gihin na to basta ito lawa ng apoy. Sa atin pag-usapan to. Basta ito ay lawa ng apoy ng kamatayan ng mga patay. Ang lawa ng apoy siyang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawa ng apoy ang sino man hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Kapag hindi ka nakalista doon, you go to hell. Diba? So, maliwanag po dyan, totoo yung sinasabi mo, kapatid, na merong works, pero hindi po yun sa atin, mga Christians. Doon po yan sa mga unbeliever. Ayon po sa sinasabi po ng salita ng Diyos. Mayroon pa bang malabo, kapatid, o meron ka pa bang tanong? Na-cleared ko na. Na-cleared na po siya, Pastor. Pag-aralan niyo. Nandiyan naman po lahat. Nasa Bible naman po lahat yung kasagutan. Kumbaga, ang akin na kasi, mahirap din kasi na naglilin ako dun sa sarili kong pag-iintindi. So, that's why nag-ask na din po ako para po kahit pa paano, di ba? May sense pa rin yung pinaniwalaan ko. Maganda po yung ginawa nyo. Nagtatanong kayo.
'di ba? Ah, hindi napapahamak yung mga tao nagtatanong. Hindi naliligaw kailanman ang mga nagtatanong. Oh, 'di ba? Opo. Kaya tama po yung sinabi mo, yun po yung sagot ho ng Diyos. Ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia, ang mga Kristiyano ay hindi nahahatulan. Pero yung mga unbeliever, hahatulan ayon sa kanilang mga gawa. Ang tanong bakit? Kasi ang mga Kristiyano, nanampalataya kay Kristo, nanampalataya sa gawa ni Kristo. Yung mga hindi nanampalataya kay Kristo, nanampalataya sa reliyon, nanampalataya sa sarili nilang gawa, nanampalataya sa kanilang works, dito sila kasama. Kaya delikado po mga kapatid ng kaligtasan mo ay nawawala, tapos ang kaligtasan mo ay dapat meron kang gawin. Delikado po yan kasi huhusgahan ka ng Diyos dyan eh. Sabihin ng Diyos sa iyo, ganun pala gusto mo, husgahan ka ayon sa iyong mga gawa. O sige, tingnan natin kung papasa ka. Karamihan naman talaga, hindi naman pumapasa kasi lahat tayo ay makasalanan. Kahit yung mga nasa kautusan, hindi kaya. Kaya napakahalaga talaga na mauuwi pa rin ang katuruan natin na kailangan natin si Kristo. Kaya siya Savior. Kaya siya ang ating kaya siya bayani, kapatid. Ganong katindi yung mabuting ginawa niya. Ganong kasukdulan yung kanyang biyaya. So, yun lamang po. Kapatid, mag-observe ka lang try mo lang, bigyan mo ng chance tong channel namin dito. Nanood ka lang ng mga video rito. Actually po, Pastor, ngayon lang po, first time lang po kasi ako nag-join sa inyo, which is, dati ko pa naman po kayo pinapakinggan. Kumbaga, every time po kasi na nag-a-attempt ako na mag-join sa, gaya na nga ngayon, na na-kick out. So, kaya siguro ngayon, ito na siguro yung chances for me. Oo mabuti ang Diyos kasi sa atin eh. Alam ng Diyos yung sa puso mo. Hindi ko rin alam kung ba't napili kita. Sabi ko nga, random lang naman yung ginagawa ko. Wala namang specialty dito. Basta ako, kung sino yung una kong makita ng mata ko, yun na. Random yun. Ikaw pala Yun pala, may na-sense ko na rin po. Ramdam ko na rin po, Pastor, na ako po yung mapipili mo to ask question po. Lubusin mo na. May tanong ka pa ba? Bigyan kita ng isa pang tanong. Magtanong ka pa. Meron ka bang gusto itanong? May idea din ako, Pastor, yung isa. Yung about po regarding po doon sa prayer na tinuro ni Jesus. Yung Our Father po ba? Mm-hmm. Applicable po ba sa ating din yun? Or sa Hudyo lang din yun? Basahin natin. Maganda yung nakikita natin. Saan ba yun? Sa Mateo yun, alam ko Erika. Sa yun? Opo, Mateo po. Mateo, Tama po kayo. Sabihin ko na sa inyo yung totoo, tapatin ko na ho kayo. Ito po ay panalangin para sa mga tinuturuan ng mga Hudyo. Basahin natin, saan nga ba yun? Our Father in Heaven. Wait lang Mateo 6:9 yan, Pastor. Mateo 6:9. Salamat. Salamat sa mga mabuting Samaritano dyan. Salamat sa inyo. Sabi ko sa inyo, may mga pare-pareho lang ko tayo nag-aaral. Hindi porke ako nagtuturo, ako na yung superior, hindi. Meron akong hindi alam na mga alam nyo. Salamat, alam nyo itong verse na to. Thank you. Sabi rito, ganito kayo, malalangin. Sinong kausap dito? Baba tayo rito, no? Sabi rito. Kasi ito ay kautusan eh. Dalos, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin at sa mga kanto upang makita ng mga tao, tandaan ninyo, tinanggap nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa silid, isara mo ang iyong pinto at manalangin. Sa mga hindi nakakita at mga iyong amang nakakita, yung ginagawa mo ng lihim. Sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng mga salitang ginagawa ng mga walang kabuluhan, gaya ng mga ginagawa ng mga hentil, aray, sakit. Sakit talaga pag hentil, no? Ang akala nila ay pinapakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tularan. Alam na ninyo ang amang nasa langit, ang inyong hingin, bago pa kayo manalangin. Yun naman pala eh. Ang sabi rito, alam na ng Diyos ang ating panalangin sa langit bago pa nating hingin. Ba't ka ba mananalangin? Ibig sabihin, panampalatayaan mo na lang. Pero ang sabi kasi dito,
Ang sabi rito, no, ganito kayo manalangin. Ito yung example. Ama naming nasa langit, sambay nawa ang ngalan mo, naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad na nasa langit. Bigyan mo kami ng pagkain araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad ng mga kasalanan namin. Huwag mo kaming hayaan matukso, kundi ligtas mo kami sa masama. Amen. Tandaan niyo po, ang mga Hudyo ay under the law. Kapag under the law sila, ang kaligtasan nila ay base doon sa kanilang mga ginagawa. At isa sa mga ginagawa ng mga Hudyo para mapatawad ang kanilang kasalanan ay nagpapatay ng tupa. At sa pagpapatay nila ng tupa, lagi silang nananalangin na humingi ng tawad sa Diyos araw-araw dahil sa kanilang pagpatay ng tupa. Kaya nasabi ni Christ dito na na paghingi ng tawad. Pero sa bagong tipan, sa ating mga Kristiyano, iba. Bigyan ko kayo ng halimbawa na. Ito ang turo sa ating bagong tipan sa mga sa mga kagaya natin mga itong tayo mga Kristiyano, no. Ang sabi sa Filipos chapter 4, wait lang. Verse 6. Ito ang turo sa mga Kristiyano. Kasi obviously, alam naman natin si Jesus Christ kausap niya mga Hudyo. Nabanggit doon ng paghingi ng tawad, pero ito iba. Ang sabi dito, no, huwag kayo mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa magitan ng panalangin may pasasalamat. Hindi na sinabi ni Pablo kung paano, pero ito yung idea. Hingin daw natin sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa magitan ng panalangin may pasasalamat. Paano ba manalangin ang ganyang panalangin na ihingi ka sa Diyos pero nagpapasalamat ka? Halimbawa, kapatid, no, kung mananalangin ka, ganito. Imbis na ang hingin mo sa Diyos ay Panginoon na, Panginoon, parang awa mo na po, ipasan niyo po, Panginoon, ako sa aking board exam, parang awa niya na po. Imbis na gano'n ang panalangin mo, ganito ang panalangin ng tunay na Kristiyano. Panginoon, salamat po sapagkat nananampalataya po ako na ako po ay pinasa mo na sa board exam. I claim it, Lord. In Jesus' name, Amen. Yun ay panalangin, may pasasalamat. Nagpasalamat ka na. Kasi, ang linaw-linaw naman kasi sinasabi sa Bible na yung tinapos na gawa ni Kristo, na yung mga panalangin natin sa Diyos ay binigay na. Yung mga kahilingan natin, tinupad na yun ni Kristo. Kaya, nagpapasalamat na lang tayo. Yun nga lang, ayon sa pananampalataya. Ibig sabihin, panampalatayanan mo kahit hindi pa nangyayari at yun ang mahirap doon. Tayo pa naman mga tao, to see is to believe. Pero ang tinuturo ni Apostol Pablo sa atin is what? You should live by faith and not by sight. At ito po ay subok na po namin. Sa tuwing ako ay humihingi sa Diyos, lagi kong sinasabi, Panginoon, salamat po sa bagong sasakyan. Nangyayari nga. Panginoon, salamat po sa, ayoko nang sabihin mga iba pang hinihingi ko, pero laging ganun, laging pasasalamat. Nangyayari nga kasi tinupad na ng Diyos yun. At tayo po ay anak ng Diyos. Ang sabi sa Galatians chapter, hindi ako matatapos. Galatians chapter 4. Sabi rito, at upang patunayan na kayo mga anak Diyos, sinugo niya ang banal na Espiritu, kanyang anak, sa ating mga puso at nang sagay makatawag tayo ng Ama ko. Hindi na kayo alipin kundi anak at dahil dito ay kayo mga anak, kayo ginawa na ng Diyos sa pagmana niya. Ang anak po ng Diyos ay manalangin, ay ganun. Di ba si Jesus Christ pag nananalangin dahil siya ay anak ng Diyos, Panginoon, salamat po. Pinagaling mo na po itong taon to. Lagi nagpapasalamat. Hindi nyo na kailangan pang lumuhod. Alam mo, mag-prayer and fasting. Hindi na po. Kaya mabisa po yung panalangin may pasasalamat kasi po yung panalangin may pasasalamat ay punong-puno ng pananampalataya. Punong-puno ng pagtitiwala yun.
Kasa sa panalangin na humihingi ka, umiiyak-iyak ka pa sa Diyos, parang walang Diyos kung humingi tayo. Magpa-fasting pa, alam mo yun? Parang sinasabi mo na hindi ka anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos, ang manalangin, nagpapasalamat. Di ba ikaw sa nanay at tatay mo, pag tayo may nihingi, di ba? Nagpapasalamat ka agad tayo. Nay, tay, salamat nga pala. Paano ba yan, tay? Kailangan ko po ng, pan-tuition. Salamat sa tuition. Ganun po yung magulang. Ganun po yung relasyon ng anak sa magulang. Saka nakakita ng anak, hihingi sa tatay niya ganito, tatay, gumawa po ako ng sulat sa inyong sekretary na nagre-request po ron, na nagsasaysay na ako po ay humihingi ng tuition para po sa aking pag-aaral. Ito po yung sulat, may pirma. Parang parang di ka anak na para kang empleyado. Hindi naman tayo ganun ang mga empleyado Ganun yung mga alipin. Kaya sabi rito, no, hindi na kayo alipin, kundi anak. At dahil kayo anak, kayo ginawa rin ng Diyos na bilang tagapagmana. Kapatid, kapag nanampalataya kay Kristo, isang benefit dito, ikay anak na ng Diyos. Galatians 3:26 sabi rito, no, Galatians 3:26, ang linaw-linaw dito, no. Ito kasi ang dapat nating maintindihan tayo mga Kristiyano, kung sino tayo sa mata ng Diyos. Sabi rito, no, dahil sa inyong pananalig kay Kristo, kayong lahat ay anak ng Diyos. Hindi na kailangan ng membership fee o hindi na kailangan magpabautismo para masabing ikay anak ng Diyos. Simple lang, dahil sa inyong pananalig lang kay Kristo, kayo'y lahat ay anak ng Diyos. Di ba napakadali? Napakadali po ng buhay Kristiyano kumpara doon sa buhay ng mga under the law. Kaya yun yung kapatid. So Pastor, 'di ba ako lukewarm ako before I have God, pero hindi ganun talaga, naiintindihan mo yung talaga meaning ng ganun. So ngayon, I considered na myself na Christian or born again. Kasi Katoliko po ako, Pastor Pero ang lang kasi sa Katoliko, may freedom ka to choose. May freedom ka na gusto mo na umalis yan, ura-urada, kaya mo na, pwede mo nang gawin. So, para i-consider ko na rin yung sarili ko na born again ako or Christian, ganun po. How to consider yourself as a Christian? Simple lang, manampalataya ka sa ginawa ni Kristo. Kaya mahalaga kapatid, malaman mo yung totoong gospel. Ang totoong gospel, may ginawa kasi si Kristo na hindi tinuro ng religion. May ginawa siya. So, ang point ko po, Pastor, I accepted naman na Jesus as my, way of salvation. Then, before ay Katoliko pa rin ako until now. So, parang I consider, kung gusto ko na umalis doon sa pagiging Katoliko ko, so, makukonsider ako na yung sarili ko as Christian or born again. Ano po ba yung born again? Ano po ba yung Kumbaga, hindi naman po religion po yung born again, di ba, Pastor? Kumbaga, born again ka within yourself lang yun Within, own self. Kumbaga, considered ka sa sarili mo na nabuhay ulit yung spirit mo. So, Christian ako, born again, or ganun pa, nakakalito po kasi. Oo, kasi nga, yung mga religion, nilagyan ng mga tag name, may nakatag na born again Christian, tapos nilalagay sa resume, ano religion mo, born again Christian. Mali po. Ang born again Christian po ay yung mga nanampalataya kay Kristo. Sinabi sa John chapter 3, verse 3, na sabi ni Christ, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. So bakit? Ano ba yung born again? Ang born again po kasi, ang espiritu natin dati ay patay. Tayo po ay patay dahil sa kasalanan. Ngayon, si Kristo, namatay siya sa krus para bayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. Kaya kapag nanampalataya ka kay Kristo, yung kasalanan mo, mababayaran yun. At kapag nabayaran na yun, isa ka ng bagong nilalang. Sabihin, hindi ka na yung dati. Ibig sabihin noon, ang tingin na ng Diyos sa'yo, yung kanyang anak na. Nakalagay po yan sa Galatians 2:20 na sabi rin nung ako may buhay, si Kristo nang nabubuhay sa akin. Ang tingin na ng Diyos sa iyo ay ang kanyang anak, isa ka ng bagong nilalang. Ibig sabihin nun, ligtas ka na. Yung John chapter 3 na yan, na born again, ay konektado sa John chapter 3 verse 16. Sa John chapter 3, ito sila sabi, di ba? John chapter 3, wait lang.
Ito po yan, John 3:3. Sabi ni Christ, no? Sabi rito, no one can see the kingdom of God unless is born again. Paano ba ma-born again? 'Di ba? So, kagaya ng sinabi ko sa inyo, ang rules para malaman mo kung anong tinutukoy na nagsasalita dito, huwag kang tatalon sa ibang book o ibang chapter. Kundi sa chapter din na to, ano ba yung sinasabi ni Christ dito na no one can see unless he's born again? Ang tanong, paano ba ma-born again? Kaya nga sabi ni Pablo ni rito, Nicodemus, how can we man be born again? 'Di ba? Ang sinasabi nasa 16 yung context din nito. Sabi rito, no, ang maborn again pala ay ito, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yung eternal life pala dito na sinasabing born again is for what? To believe. To believe in what? To the Son. To the only Son. So, ang born again pala ay simple lang, manampalataya ka kay Kristo, ikaw ay born again na. That's it. Wala nang mga membership fee. Wala nang mga ginagawa ng ibang mga born again religion. Ako po, masasabi ko sa sarili ko na ako ay born again by heart but not by religion. Hindi ako born again dahil sa religion. Walang bautismo dyan. Iba kasi, masabi doon na born again, kailangan magpabautismo ka. Iba yung interpretasyon ng ibang pastor. Pero ang sinasabi ni Jesus Christ dito, ang sino man manampalataya sa Kanya ay maliligtas. At yun po ang meaning ng born again. Kaya kapatid, kung ikaw ay nanampalataya kay Kristo, kahit na nasa Katoliko ka ngayon, you are still born again. You are still saved. Ito ang mahirap tanggapin ng ibang mga pastor. Ibig mo sabihin, yung mga Katoliko maliligtas din? Depende, pero hindi lahat po ng Katoliko ay hindi maliligtas. Meron pong ligtas po dyan. Depende yan sa pananampalataya mo kay Kristo. Sabihin nila, sumasamba sa Diyos-Diyusan yung mga yan. Ang galing lang mag-judge, no? Sumasamba sa Diyos-Diyusan yung mga yan, eh. Hindi naman ganun. Darating naman din ang oras, maintindihan din nila yan. Pero mahalaga ngayon, nanampalataya sila kay Kristo. Ligtas na sila. Ngayon, good works will follow. Darating ang oras, maiintindihan mo rin na, ay, parang hindi na pala kailangan itong mga rebulto na to. Ay, hindi na pa kailangan na ganito ang gawin ko mag-rosaryo. Ay, maiintindihan mo rin bandang huli. Pero hindi yun ang dahilan para mapunta ka ng impyerno. Remember, ang mapupunta ang tao sa impyerno, hindi dahil sa mabubuting gawa, hindi sa reliyon, kundi mapupunta ka dahil sa hindi ka nanampalataya kay Kristo. Kaya napakahalaga ho ang first base, manampalataya kay Kristo eh. Kaya kung ako tatanungin mo kapatid, ayon sa iyong mga sinasabi, you are born again. I see po. Kahit Katoliko pa yung religion mo. Ako mga kapatid, tinan nyo, meron ako mga content laban sa Catholic, pero I am not against to those people. Opo, depende lang po din po kasi sa kung paano intindihin po ng viewers. Ang mahalaga kapatid, ang mahalaga kapatid, may pananampalataya ka sa ginawa ni Kristo. Kaya nga I encourage you, try mo tong channel namin. Pag-aralan mo pa yung mga video. Subscriber po ako, Pastor. Oo nga eh. Sabi mo nga. Sinabi mo, ang kulit ko, no? Sabi mo nga eh. Pati Diba? rin po sa Facebook mo, ayun. Salamat po kung ganon. Basta patuloy lang ng pag-aaral, saliksik din. Tingnan mo rin sa Bible yung mga sinasabi ko, baka may mali rin ako. Kasi ang gusto kong ituro Opo, katabi ko po yung Bible ko ngayon, Pastor. Gusto ko pong ituro... Kaya nga po, bago ako nag-question, inano ko muna dun sa ko sa Bible. Kasi gusto ko pong ituro sa lahat, panahon na para hindi na tayo maging mangmang sa salita ng Diyos. Panahon na mag-aral tayo ng Biblia natin. Huwag tayo maniniwala basta-basta sa mga pastor. Kailangan chinecheck po natin in our own. May sarili po tayong wisdom. Magtiwala po kayo sa mga sarili nyo dahil si Kristo, nung tinanggap nyo, yung banal na spirito ay nasa inyo. Kaya yung paniniwala nyo ay mag-a-agree yan sa inyong pag-aaral. Kaya sa totoo lang, mahirap po magtiwala sa mga pastor, maliban lang talaga nag-aaral kayo. Pero kung yung pastor naman nagsasabi ng totoo, makes sense, why not? Pakinggan nyo rin. Pero maganda pa rin yung nagsasaliksik kayo by your own. Para lang sa ganun, tama po yung pananampalataya nyo. Okay po. Okay? Okay po. Okay, maraming salamat, Cyrene.
Salamat po sa Crime po, Pastor. Crime. Crine. Salamat po, Miss Crine, sa inyong mga tanong. Dahil ang tanong niyo po ay tanong din po ng bawat Pilipino. Okay, so 9:32 p.m. Mag-entertain tayo ng tanong pa. Kung si Crine ang unang-una, ang kukunin ko yung dulo naman. Sino kaya yung dulo? Ayun, si Jason Galvez. Siya ba yung siya yung huli nag-amen? O tama, si Jason. Sir Jason Galvez, pwede ka na po magtanong. Hello, good evening po, Pastor. Good evening po, magandang gabi po. Sir Jason, pwede na po kayo magtanong. Siguro po ang tatanong ko po is gusto ko lang po malaman kung ano pong reason kung bakit po 66 books po yung sa atin compare po sa Catholic na sa kanila daw po 73 books. Bakit po wala po yung 7 books? Ano po yung reason behind that? Opo, kasi po actually, wait lang. Meron lang akong kukunin na source ko. Wait lang Bigyan mo lang ako kahit 1 minute. Okay lang po. Thank you po. Okay. Meron akong tinuturo ng ganyan dati sa nung nasa perverted pa ako. Pero maganda naman ang turo din ng perverted regarding sa fundamental doctrines about bibliology ho yan Wait lamang po Ang tawag po dyan ay apocryphal books. Teka lang po Meron akong share sa inyo. And ano lang po, Pastor, kung gaano po katotoo na tinanggal po talaga yung 7 books ni Martin Luther. Opo, hindi po si Martin Luther po nagtanggal po nun. Ganito po yan, sir meron akong niyan, gagawan ko rin ng content yan about the history ng Bible. Okay, wait lang po Wait lamang po. Pakita ko sa inyo itong slide na to. May ganoon akong ginawa niyan Sana mag-share. Wait lang. Wait lamang po. Ayaw mag-share ng screen ko. Kasi po, pag sinabi pong apocryphal books, ito po ang basihan ho kasi nung araw na pag-canonize ng libro, una, sa maraming mga libro sa Bible, dapat inaalam muna yung word na ito ba ay legit na salita ng Diyos. So, magitan na may sinabi bang thus saith the Lord. Yung sinasabi na ito pinapasabi ng Diyos, meron bang ganon. Yung mga librong apocryphal books na yan, walang ganon. Pangalawa, ito ba ay may reference? Ito ba ay kino-quote ng mga apostol? Yung mga apocryphal books pa kasi ay sinulat lang between Old Testament and New Testament po kasi hindi po siya canonized. Pag sinabi kong canonized, ibig sabihin hindi siya na measured. Yung mga samahan ng mga Katoliko at Protestante nung araw na pinag-aralan ng Bible, siyempre sinamahan din sila ng Diyos. Kumbaga mayroong mga libro kasi na hindi ho pumasa ho dun sa tinatawag na canonization Kasi hindi rin siya isa sa measurement ho doon
Ito ba ay kinolekta ba ng mga Old Testament people? Tingnan nyo, no? Ang Old Testament sinulat natapos hanggang kay Malakay noong 400 BC. Ibig sabihin, 400 BC hanggang 1 AD, tahimik po ang Diyos sa panahon na yan. Wala hong mga propeta, walang sumusulat po sa panahon na yan. Kaya nga lang, yung mga apocryphal books, lumabas yan nung between Old Testament and New Testament time. Between 64 AD, 64 BC, etc. Wherein, nung panahon ng natapos yung Malakay, tapos na po ang Old Testament. Tapos may mga libro din na after ng Book of Revelation, after 95 AD, may nasulat pang 200 AD. Wherein karamihan dyan, may sinasabing Apostle of, letter of, meron pang sinasabing mga letter of Judas, mga ganun. Yun po ay hindi pumasa kasi nga, sinabi na nga sa Revelation na hanggang doon lang ang sinasabi ng Bible. Kaya hindi sila nasama. Kasi yung mga apocryphal books na yan, pinilit lang po yan ng ibang mga may motibo sa religion. At nakakalungkot isipin, karamihan po dyan ay mga Roman Catholic churches. Kaya yung kanilang mga turo na regarding sa purgatorio, regarding dun sa makikita po natin yan sa mga apocryphal books, yung mga Macabeo ba yun? Mga Babel at Dragon, etc. Hindi sila canonized, pero pinilit ng mga Katoliko na yun ay ma-canonize. Kasi meron doon mga tinuturo doon na pagkain ng abdo, na ay makakalugod sa Diyos. May mga ganun, tsaka hindi mo mararamdaman yung Diyos kapag binabasa mo, parang nag-storytelling lang, hindi kinasihan. Hindi kagaya talaga ng mga 66 books, talagang harmonize. Talagang yung kung ano yung sinabi nitong isang to, sinasabi ng ibang panahon, sinasabi ng iba't ibang dispensation, isa ang sinasabi. So, yung pong mga topic na yung kapatid ay more on yan. Magagawa ko ng content po yan sa January pa po. Pero sa ngayon, pwede naman natin pag-aralan yan dito sa Bible study natin about sa kung saan ba nagsimula ang Bible. Pero ang masasagot ko lang dyan kapatid, karamihan dyan, kaya hindi pumasa dahil sinabi na nga ng Revelation, tapos ng Revelation, mayroon pang sumulat na iba't ibang hindi naman nila malaman kung legit bang si ano ba yung apostol pa yun. Mayroon pang mga sulat ng mga hindi kilala Tapos nagtuturo ng purgatorio. Taliwas na sa salita ng Diyos, kaya hindi ho sila pumasa sa tinatawag na canonization ng araw. Alam kong medyo malabo tong kinukwento ko kapatid, pero isa yan sa idea kapatid kung bakit ganoon. Kaya ang mas legit pa rin yung 66 books. Okay po, Pastor. Actually, yan po yung question nung father ko. Kaya yun lang din po yung naisip kong itanong. Kasi iba pa po yung paniniwala ng father ko. And usually parang gusto niya talagang i-prove na kung bakit wala daw pong works. Kasi siya naniniwala pa rin po siya sa works. Sana naniniwala naman po na darating din yung time na matutulungan din ng ibang tao, kung di man po sa akin, gagamit po ng instrumento para maniwala po siya na by faith maliligtas po siya. Kasi panatiko po talaga siya ng Katoliko tsaka ng mga tradition po. Yun lang. Yun lang ang nakakalungkot doon. Pero, kasi ang sabi rin po, palalangin lang natin. Yun nga po. Sabi nga rin po kasi niya, parang ang may authority po kasi sa Bible is yung Katoliko. Kasi nung nangaral daw po si Kristo, tsaka yung mga apostol, wala pa daw pong nabubuong Biblia. Kaya sa pamamagitan ng salita kasama yung pagpapaliwanag, ibig sabihin yung mga tradisyon, hindi naman daw po naisulat kasi wala pa nga daw po mga Biblia. Galing lang po sa mga bibig nila, nasalin daw po sa ibang bibig hanggang sa generation to generation. Siguro nga kapatid, darating sa January, pag-uusapan natin yan. Totoo ba na ang Romano Katoliko ang nag-arrange ng Bible? Yun yung mga tanong din. Tapos, paano ba nabuo ang Bible? Sino sumulat? Tapos sino yung
arranged. Kasi may nag-arrange dyan, tapos pinagmamalaki ng mga Romano Katoliko na sila daw ang nagbuo ng Bible. Wherein yung mga sinasabi nila, may sense din, pero na-misinterpret nila. Medyo inaccurate yung history. Tsaka may mga conspiracy theory pa dyan eh. Nakaramihan dyan conspiracy. Pag-uusapan po natin yan sa Enero about dyan sa ano na yan. Kasi sa totoo lang, maganda kasi na malaman talaga natin kung saan nanggaling ang Bible. Paano nabuo yan? Yan ba'y kinasihan ng Diyos? Di ba? O, tsaka yung tamang interpretasyon na rin ng Bible, hermeneutics. Pag-uusapan po natin yan sa January, kapatid. Ila-live natin yan dito sa Bible Study. Ila-live po natin yan dito. Kasi yun din po yung sabi niya, kung meron daw makapagpaliwanag sa kanya na kung ano na una, Biblia o yung simbahang Katoliko, pakita daw sa kanya. Kasi siya, nagbabasa po siya, pati po mga history, kasi may mga ano rin po siya, yung catechism na book. Kaya sabi niya, nauna po talagang ang simbahan bago yung Bible, bago mabuo. Oh, tapos meron din akong ganyan na kausap na sabi nila, sila ang Roman Catholic daw ay nasa Bible, ang mga Katoliko daw sila Pedro, etc. Yung tinatawag dito ni authority daw ng Roman Catholic ay hanggang sa panahon daw natin ngayon. Sabi ko nga, paano yun? May mga anti-popes na nangyari. Kasi may mga anti-popes na history ng Catholic na talagang anti-pope talaga, anti-Christ talaga. So ibig sabihin nun, kung ang authority nila inompa at may anti-popes, ibig sabihin nun, hindi kaya naputol na yung authority nila. Di ba? So marami yan, may mga false history po yan, kapatid. Meron pang mga diyan, conspiracy regarding dun sa na merong mga fake literature, fake na pagsulat ng Bible. Marami ho yan, pag-usapan po natin sa Enero. Yan po yung naka-program na po, naka-topic na po yan sa January. Apo. Salamat po, Pastor. Apo. Salamat, Sir Jason. Apo. Okay. So 9:44 PM, pwedeng magdalawa o dalawang tanong. Teka lang po Sige po, sagutin po natin yung tanong ni Ging Sasil. Nandyan po ba si Ging Sasil? Pastor, nandito. Ayun, Ging Sasil. Opo, magandang gabi po. Miss... Gabi. Opo. Apo. Sa Cebu po to. Kaya pasensya na po sa... Ay, wala po yun. Okay lang po. Pilipino po tayo. Okay lang po yun. Sige po, magtanong na po kayo, Ma'am Ging. Ay, ging lang po, Pas. Kasi, ito lang muna, Pas, yung bang, kasi ako nagsubaybay sa sa lahat ng mga videos mo, is, out of curiosity lang dahil sa mga nangyayari ngayon ba, yung sabi mo kasi sa yung sa rapture, na is within like 2013 or 2016. So ang talaga is kasi may na naman, lindol na naman dito sa amin, yung doon sa Surigao, sa amin din sa bayan talaga namin. So ako na malapit na ba talaga yung rapture? Kasi sa mga nangyayari ba, tapos yun Pastor. Oo, wala ho kasi nakakaalam po ng pagdating ng Panginoon Ang sabi sa Mateo, walang nakakaalam. Maliwanag po doon. Pero may mga clue na sabi sa Revelation na kung magbabantay tayo, malalaman din natin kung kailan. At meron nga po akong topic niyan regarding dun sa YouTube na yun po ay hindi po tayo sigurado o doon kasi yun po ay analysis lamang bilang tao. Ang Diyos pa rin nakakaalam, hindi natin alam. Pero naaamoy na natin
yung mga pangyayari. Una, yung mga propesiya ng pagbabalik ng mga Hudyo sa Israel, nangyari na. Isa yun. Pangalawa, nandyan na ang Israel. Pangatlo, nandyan na yung babaeng patotot sa Revelation. Alam naman natin kung sino yun. Nandyan na rin ang Gog at Magog. Alam na natin kung sino yung bansang yun. At ngayon nga, yung pinag-uusapan natin, nandyan na rin yung commercial Babylon. Alam na natin kung sino yung Babylonian na yun. Nandyan na sila. Yung mga nasa Revelation, nandyan na sila. So, ready na. Nandyan na rin yung 200 million na army. Alam naman natin kung sinong bansa ang may ganong katinding army. So, yun po ay nagpapakita na malapit na ho tayo. At mukhang, sa pananaw ko lang mukhang sa batch na nating mangyayari sa generation na ho natin yun. Pero I'm not giving you ng false hope kasi nga, ang Diyos pa rin, sinabi niya, walang nakakaalam. Sa araw at oras. Wala po talaga nakakaalam. Pero yung mga signs na andyan na kaya tayo nakakapag-isip, ito na, parang palapit na kasi may mga signs na yung sinasabi ng Bible nangyayari na. Yun nga lang, pagtuyo ng Euphrates, nangyayari na. So marami pong nangyayari na po sa daigdig ngayon, nakakaiba na nagkakatotoo na. Yung palapit na one-word government, one-word currency. Ngayon po, ang pera ho ngayon, cashless na. Hindi kagaya dati na kailangan ng pera. Ngayon, through GCash. Dito nga lang sa Pilipinas, low-tech na, GCash. Sa ibang mga bansa, mga bangko-bangko na. Iba nga, nagma-microchip na So, ibig sabihin, sobrang lapit na ho natin sa tribulation period. Yun lamang po. Salamat, Pas. Okay na po ba yung sagot na yun? Opo. Basta ang sagot ko lang po dyan, wala hong nakakaalam. Pero meron na tayong nangangamoy rapture na naaamoy na po natin na kasi nga ito ay depende sa ating pag-aaral kasi nga yung mga signs na andyan sobrang lapit na. So antay-antayin lang po natin, lalo na sa Israel nagkakagulo na ngayon, 'di ba? Nagkakagulo. So marami na pong pangyayari sa mundo na sa mukhang sa generation natin mangyayari yung tinatawag na tribulation period na yan. Sige pa, salamat, Pas. Salamat po. God bless you po. Sige, Pas. Okay, so 9:50 p.m. Isang tanong na lang siguro o kung aabot man. Nakakatuwa tong pangalan na to, no? Si Miss, ewan ko kung Mr. o Miss to, Sky Uy. Sino ho ba to? Sky Uy, pwede ka bang makausap at malaman yung tanong mo? Sige po, laksan lang po natin yung boses natin. Hello? Di po namin marinig. Meron po ba kayong headset? Meron po ba kayong headset o microphone? Mukhang hindi ko kayo naka-microphone. Hello po. O sige po, Sir Sky, balikan po namin kayo kung alam mo tayo ng isang tanong, kung hindi man, baka next week kayo na lang po uling una kong tawagin. Basta maiayos lang po yung ating mikropono, yung ating audio. Yan lamang po. Okay, so balikan ko po kayo. Okay, so sino kaya maganda rito? Si Priscilla Lustre o Lustre? Pwede na po kayo magtanong, Ma'am Priscilla. Ay, good evening, Pastor. Kapatid po niya. Okay lang po. Okay lang po. Opo. Sige po. Ano po pangalan nila, sir? Jimmy po, Jimmy. Okay, Brother Jimmy, go ahead. Magtanong na po kayo.
Okay, doon po sa rapture, Pastor, kasi yung pong tinuro po sa amin, yung sa rapture daw po hindi makakasama yung dugo. Kasi sabi daw po sa Corinthians, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Yung, ano po ang ano doon, Pastor? Basahin natin. Opo. Maganda yung binabasa natin. Sa 1 Corinthians chapter 15, di ba? Opo. May idea kayo kung anong verse? Marami, mahaba ho kasi ito eh. Sa 50s po, 40s po, baba po siguro po. Ito po, 50. Sabi rito, 50. no? Opo. Okay, basahin natin. Ito daw yung mararapture, mga kapatid, basahin natin. Sabi rito, ito ang ibig ko sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay hindi maaring magmana ng buhay na walang hanggan. Tama po yun. Itong katawan po natin dito pwedeng makarating sa langit. Ngayon, ano mangyayari? Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo mamamatay, ngunit ang lahat tayo ay babaguhin. Ito po yung sagot, nasa verse 51. Magkarugtong lang. Totoo na sinasabi na ang flesh and blood ay hindi makarating sa kaharian ng langit. Pero papalitan yung katawan natin. Sa verse 51, sakto. Hindi lahat tayo mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisip mata, kasabay ng muling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat ang pagtunog ng trumpeta, ang mga patay muling bubuhayin, at di na mamamatay, babaguhin tayong lahat. So kapatid, yung sagot mo, masasagot po yan sa sumunod na verse, kasi ito lang siguro yung medyo nabasa ng iba, no? Yan flesh and blood, hindi ka makakaano nga, hindi nga, babaguhin ka nga sa 51. Pagdating ng 51, babaguhin po tayo, tay. Dahilan, para makarating tayo. Tingnan nyo, no? Scientifically, totoo po yun na itong katawan nating lupa ay hindi po makakarating sa outer space. Matutunaw po tayo niyan. Hindi rin tayo makakahinga, mamamatay tayo. Ngayon, para tayo makarating palagpas sa kalangitan na to, papalitan ng Diyos to ng another extraterrestrial body. Yung terrestrial body natin. Magiging katawang panlangit. Para nang sa ganun, makalusot tayo ng universe. Yun po yung sinasabi rito. Diba? Yung katawan lang natin ang papalitan, pero tayo, makakarating tayo sa langit kasi yung katawan natin papalitan. So, ligtas pa rin tayo. Yun nga lang, totoo yung sinasabi nila na hindi tayo makakarating sa langit kung itong katawan natin na may dugo, dapat ang katawan natin nito ay iba palitan. Kaya nga ho tayo papalitan eh. Yun ang sinasabi sa verse na ito. Opo, sabi po kasi yung daw pong dugo may iwan daw po dito sa lupa. Halimbawa daw po, Pastor, pag nag-rapture, halimbawa po sa isang church, marami po sumasamba, hindi naman po lahat ay mga believer. At pag nag-rapture po, may iwan po yung dugo sa lupa, kung ilang porsyento daw po yung dugo ng tao. Kumbaga, parang marami pong matatakot dahil yung dugo may iwan daw po sa sahig. Ganun po yung kanilang paliwanag, Pastor. Wala pong sinasabi yung Bible doon. Kasi ang sabi ho dito, babaguhin eh. Pag binago, replacement. Alam niyo ba yung replacement? Pag ni-replace, pinalitan. Ibig sabihin, eto, magically, magiging katawang panlupa, magiging katawang panlangit. So, walang hindi po si Doraemon ang mangyayari na nagpapalit. Hindi po tayo ahas na nagpapalit ng katawan. Hindi po ganun. Pag sinabing papalitan, ibig sabihin, itong katawang lupa na to, papalitan. So, hindi na to katawang panlupa, katawang na to, glorified body. Pag sinabi kasing pinalitan, iba ho kasi yung pinalitan sa pinalitan. Iba po yung dito. Paano ba papaliwanag? Ganito po yan. Pag pinalitan po, ibig sabihin, wala na yung dati. Ito pa rin tong katawan na to, binago lang. So, ang point kasi doon, sang pelikula naman ho nila nakita ho yun, na may mga dugo-dugo pa. Wala hong ganun, sir. Wala ho sa Bible ho yun. Baka yan kasi ang problema sa mga Hollywood movies eh. Huwag nga kayo magpapanood ng mga Left Behind kasi yung mga pelikulang yan po ay sabi lang ng direktor. Pero ang sabi ho ng Biblia, wala pong ganun.
Ang sinabi ho ng Bible, kagaya ng sinasabi po dyan, papalitan po tayo ng katawan. So, wala akong ganong creepy na pangyayari na maiiwan yung ano natin, may dugo-dugo pa. Wala pong ganon ang sinasabi po ang Bible. Wala pong ganon. Sabi nga dito, no, kapag ang nabubulok ay napalitan na ng hindi nabubulok, ang mga kamatayan ay mapapalitan na walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan, di ba? So, yung nabubulok daw na katawan, napalitan ng hindi nabubulok. Kapag napalitan, ibig sabihin, wala na yung katawang nabubulok, napalitan. Kaya nga napalitan eh. So, bakit may maiiwan pang dugo at laman? Saan nila nakakuha yun? Eh, napalitan nga eh. Di ba? So, yun po yun, sir. Maraming salamat po, Pastor. Pero, teka muna, nasagot ko ba yung tanong nyo o meron pa ho kayong tanong po doon? Okay naman po na doon sa 1554 po, tama po. Yung kasi po yung di po ba yung blood life. Oo. Yung nabubulok po kaya napalitan. Opo, Yun napalitan po lang po ang- yun. Pag sinabi yung napalitan, paniwalaan po yung sinasabi ng Biblia. Pag sinabi napalitan, wala na yung laman, wala na yung di nabubulok. Sabihin, itong laman na to, wala na to. Hindi to maiiwan, nawala nga eh. Napalitan. Paano mapaliwanag? Napalitan, ibig sabihin, yung pa rin yun, kaya nga lang nabago lang. So, yung pa rin yun. Wala pong ganun. Napakasimple lang po ng sagot ng Bible. Pinalitan lang po yung katawan natin. Napakasimple lang po. Okay po. Salamat po, Pastor. Thank you po. Salamat po. Maraming salamat po. Sige, magtira pa tayo ng isa pa. Kahit isang madaling tanong. Pero kung mahirap ang tanong, ipapark ko to. Next week lang to. Okay, sige, random tayo. Si Reniel Gubal. Sir Reniel, pwede na po kayo magtanong. Sir Reniel Gubal. Pwede na po kayo magtanong. Okay. Mukhang pinapauwi na tayo. Sige po, di bali na po. Next week na lang po. At maraming salamat po sa mga umaten ngayong gabi. Palakpakan po natin ang Panginoon sa mensahe niya ngayong araw na ito. Salamat po sa inyong pagbibigay din po ng oras, Luzon, Visayas, Mindanao at mga nasa abroad. Salamat po sa inyong pakikinig at pakikipag-cooperate. Patuloy po tayong manatili sa pagpapala po ng Diyos. Salamat po. Salamat din po, Pastor. Charito, Charito, everyone. Salamat, Pastor. Good night po sa inyong Good day, bless. Bye-bye. Good night. bless. Charito po. Thank you, Pastor. Inyong lahat. Thank you. Thank you po always, Pastor. Salamat, Pastor. Yarito evening po sa lahat. Salamat po sa lahat. Salamat po sa mga umatin po. God bless you po. Patuloy po tayong manatili po sa pananampalataya sa ating Panginoon. Mahal na mahal ko po kayo. God bless po.